Last time pinag-usapan natin yung listahan ko ng mga sulit na phones ngayong 2026. This time, pumunta ako sa studio ni Sir Janus ng Pinoy Tech Dad para alamin din yung listahan niya ng mga phones na panalo ang presyo. Walang smartphone brand na nag-sponsor ng video na to, sariling opinion lang talaga, pero in-sponsoran tayo ng trusted brand natin, Ugreen. Kahit ano pang phone ang magustuhan mo sa listahang to, mapapakinabangan mo itong bagong Ugreen 10,000 mAh 55W 3-port portable power bank. Unang-una, 10,000 mAh battery capacity, so hindi lang isang charge yung magagawa natin dyan. 80% capacity retention even after 800 cycles, so up to 4 times longer battery lifespan din than standard power banks. May smart digital display na rin para sa charging info natin. May built-in cable at magandang plus yan kasi minsan nakakalimutan talaga nating magdala. Kayang mag-charge ng 3 devices ng sabay-sabay. Hanggang 55 watts ang max output at eto good news kasi supported din yung proprietary fast charging ng mga Xiaomi at Poco phones at syempre pati na rin yung ibang mga fast charging standards. Maliit lang para sa isang 10,000 mAh power bank at syempre may mga safety features din yan. Tapos para naman sa mga nagbabalak bumili ng affordable pero pang malakasang charger, check nyo tong Ugreen 100 watt multi-port fast charger. Ang ganda nito kasi meron din siyang digital display para sa real-time charging info. 5 ports, so kaya niyang mag-charge ng 5 devices ng sabay-sabay. May multi-protocol fast charging support, pwedeng pang-charge ng laptop. Tapos GAN charger na nga rin pala yan, so may high energy efficiency at syempre tad-tad din ng safety at reliability features. So kung sakaling interesado kayo, click nyo lang yung link dyan sa may description or sa may YouTube shopping tab at balik na tayo ngayon sa video. Sir Janus, may mga sulit phones ka ba na nasa isip ngayon, entry level, mid-range, and flagship na pwede pang bilhin? Kasi alam naman natin, nagtataasan ang Price presyo increase ngayon. malala. Price increase malala. And nakikita na natin yan unti-unti sa iba't ibang mga brands. So, yung mga old phones ng 2025, medyo hindi pa apektado, di ba? Andun pa rin yung magagandang presyo nila. Actually, mas bumaba pa nga yung iba. Naka-sale pa yung iba. Naka-sale pa. I think magandang bumili ng mga phones ngayon kahit hindi latest para sulit na sulit yung pera. Pero tatanungin kita, anong mga phones yung naiisip mong sulit pa ngayong 2026? Sa entry level muna tayo. Entry level. So ganito muna. So, bago ko simulan, ang motto ko, 2026 price hike, 2025 ka mag-strike. Siyempre, kasi, ayun nga, sabi mo, price increase malala. And we're seeing it slowly but surely. January, February, March, nakikita natin yung mga bagong phone releases. Grabe, hindi na yung nakasanayan natin na nakakapanibago. Magandang presyuhan. Actually, may mga ine-expect na nga agad tayong presyuhan sa mga bagong labas na phones. Pero, medyo... Diba? Parang, hindi ito dapat yun. Parang ganun yung dating, no? So, let's start with the entry level. Ako lang naman to, sa mga maalala ko, without having to check out my notes. Pinakapaborito ko from last year, I've been consistent with this one, is the Tecno Spark Slim. So, naka G200 na chipset. Solid pa rin yung performance yan for everyday tasks. Mag-Facebook ka lang naman, social media, or even some Mobile Legends on the side, pwedeng-pwede dito. And ang pinaka-best feature niya, of course, dahil nga super slim siya. So, napakadali lang isuksok sa bulsa. Minsan, makakalimutan mo pa, nadala-dala mo siya. Maganda pa rin yung battery capacity, di ba? Solid pa rin yung battery capacity niya. Hindi siya yung in-expect natin na dahil slim lang siya. So, siguro baka nasa 3,000 plus lang or 4,000 lang. So, umabot pa rin naman ng lampas 5,000. Lampas ng konting-konti. Lampas ng konti. Also, ang maganda dyan sa mga slim phones natin ngayon, sa akin hindi ko siya ramdam sa bulsa. Nakakalimutan mo talaga na meron kang dala. Kumpara sa Pro Max, mga ultra na phones. Yung iPhone Air nga, sabi ko natutuwa akong gamitin yung iPhone Air. Kasi nga, parang wala akong dala. Minsan nga, saan yung phone ko? Yes. Ang sarap din, minsan, nakakapanibago din sa kamay na, pwede pala yung ganitong phone na slim lang. Pero minsan, kailangan rin ng case para nakakangawit din pala kasi pag matagal mong hawak yung super slim na phone. So, yun yung downside. Just in case hindi nyo pa na-experience yung super slim na phone. Ang angas mo Again, minsan, mangangawit yung kamay nyo pag nakaganon lang kayo palagi. Kasi kakaiba yung grip na gagamitin nyo. Yun nga, yun yung favorite ko. And kung gusto nila ng other option, link nandito. Other option is the Infinix Hot 60 Pro. Slim design din, hindi lang siya curved edge. Pero halos the same specs lang. Naka-AMOLED pa yung display, di ba? One of the best ng Infinix. It's not something that you would expect under 10,000 pesos. Parang wow. Grabe yung overall package. Marami pang color options. Pero napag-uusapan na lang natin yung slim phones.
anong masasabi mo sa iPhone Air? Alam ko nagamit mo na rin yung iPhone Air. Sa akin, sinabi ko sa video ko na magandang phone siya, magandang iPhone siya kasi kakaiba tsaka masarap gamitin. Legit yung masarap gamitin kumpara sa 17 Pro Max. So, kung hindi ka naman into cameras that much or yung simpleng paggamit lang, tingin ko pasok siya yung iPhone Air pero hindi sa SRP Oo. Kasi ngayon 47,000 plus ko na rin siya nakikita sa Shopee. Seryoso? And binili mo yung iPhone Air mo? Hindi. Pero sa akin, Hindi ko binili. binili ko kasi yung Sa iPhone masaya, Air ko. mahapde. Binili ko kasi sa masaya, mahapde. 76,000 yata yung SRP no, nung 256. Tas Hapdi nakita nun. ko na lang, 47,000 pesos na lang ngayon. So, hindi ko siya masasabing sulit dun sa 76K, 77K. Definitely not sulit kasi ang daming features na na-compromise. Pero yung 47K, bilang isang tao na nasubukan ko talaga actual na gamitin yung iPhone Air, para sa akin, panalo yung 47,000 pesos. Kasi nga, kung titignan, mas mura pa siya ngayon kumpara sa base iPhone 17. Grabe, no? Pero ikaw, anong masasabi mo sa iPhone Air? Ayun, so sa iPhone Air, hindi to dummy phone lang to. Pero nasubukan ko na rin, na-test ko na. Hindi ko pa nagagawa yung review. Pero ready na lahat ng videos ko. Well, nagulat din ako. Nagulat din ako na sobrang gaan, sobrang lightweight niya. Pero yung experience mo, parang pro level pa rin na iPhone. Kumbaga, hindi mo isipin na ganun yung ma-experience mo for something that slim na flagship level yung performance. Yun nga lang, mabibiting ka sa camera kasi isa lang yung camera niya. And then kung heavy user ka talaga, guys, trust me, mabibitin talaga kayo sa battery nun. As in, kahit na hindi kayo yung sagaran gumamit doon, I can assure you, everyday halos magcha-charge talaga kayo ng iPhone Air nyo. Pero again, kung sa experience lang and sa overall performance, sobrang natuwa ako. Kasi parang wala siyang downside in terms of performance. Doon lang talaga sa battery and sa camera. And totoo yun, yung sinabi mo na kakapusin sa battery. Sa experience ko, kung normal na araw lang na nasa bahay ako, nag-i-script ako, naka-wifi ako, palag yung battery niya Okay sa lang, isang buong araw. Pero kapag nagpupuyat ako, yung tipong magne-Netflix pa ako Yes. hanggang madaling araw, kakapusin talaga. So, 2 beses ko i-charge kapag ganun. And kapag gagala ka rin, yung naka-mobile data ka, GPS, todo camera, todo picture, yun, kakapusin ka rin sa battery nun. So, dapat alam mo yun bago ka bumili. Isa pang compromise yung speaker. Ayun lang, mono. Pagka vertical siya, okay lang, mga TikTok, Reels, pero pag Kapos. dito Kapos lang yung talaga. dito lang tumutunog. Ay, pero nasubukan ko siya sa gaming sa Wuthering Waves. Ganda ng performance. Ganda ng performance. Maganda yung performance kahit sinagat ko yung graphical settings. Medyo mainit-init lang kasi expect nyo na ganun ka-slim na device, walang proper cooling talaga. Pero ang tindi ng performance. Yun lang, todo drain yung battery ko. So, kailangan lang alam nyo yung cons. Yes. Tapos, kung tanggap nyo yun para sa ganung experience, then Yan, hindi naman siya gaming phone pero sinubukan ko lang talaga. sa mid-range category naman, ano yung unang pumapasok sa isip mo pagka sulit mid-range ngayong 2026? Ito, dito ako napagbibintangan na promodizer ng brand na to. Kasalanan to ni Poco Pero bakit kasalanan ko? Kasi yung Poco X7 Pro masyadong ginalingan, ginandahan yung specs, ginandahan yung value, and yung presyo niya madalas pa mag-sale below 15,000 pesos. May nakita pa ako 11 to 12,000 Grabe pesos. yun, no? Grabe naman yun. Kinatay mo na ng husto yung competition. So, paano pa papalag or paano pa namin ibibida yung ibang brands kung ganyan yung value na ino-offer mo and ganun kababa? Magtutunog promodizer talaga, guys. Honestly, I can't help it. Wala akong magagawa doon. Yun talagang reality. Hindi naman kami pinilit or binayaran ni Poco to say these things. Hindi po sponsored tong video na to, guys. Wala po kaming kikitain from the brands that we mentioned here. Unless you buy from the links in the description yan. box. Yan, affiliate. May konting-konting commission, Pero yun nga, Poco X7 Pro, until now, actually, para sa akin din, best value phone siya ng 2025. And hanggang ngayon, mahirap siyang talunin. Yes. Kasi ginamit ko ulit siya, may video ako niyan, and ginamit ko siya ngayong 2026, maganda pa rin. Kumpara sa ibang mga kahit bagong labas lang na phones, palag pa rin talaga siya. Siya pa rin talaga yung pinakasiksek para sa presyong minsan 12,000, madalas 13,000 lang. siya ngayon naninira ng value ng ibang phones.
Hindi naman nila sinadya to, pero it is what it is. Ito yung reality kasi aware tayo na merong Poco X7 Pro, di ba? Paano pag may lumabas na phone na sobrang hina, Mahina ka lang nila lang. almost the same specs na sa ibang aspeto, paano ba natin ibibida yung phone na yon na mas mahal pa? Sabihin natin, 15,000 pesos, tapos bibigyan ka lang ng something like Dimensity na 7 series na device. Kung ikukumpara mo sa X7 Pro yon, paano mo ibibida yung bagong labas na yon, di ba? Talagang hihimayin mo yung feature na angat nung isa. Yes. kumpara sa isa. At saka hindi tayo pwede mag-pretend. I mean, at least mahirap mag-pretend na it doesn't exist. Kasi alam ng mga viewers natin, teka, Wait a minute. sasabihin mong sulit yan, pero yung ganito, mas mura, mas maganda yung specs, parang iba yata. So, doon, nagkakaroon ng konting pagdududa yung mga viewers natin. Kaya guys, tingnan nyo yung value ng phone na binabanggit namin. Mahirap talaga. Mahirap tapatan. Mahirap I mean. tapatan ang X7 Pro. Also, pero ito, isa sa mga phones kung ayaw mo ng Poco, Yes. gusto mo mas malinis na software, Samsung A56, 14 or 13K lang yung presyuhan ngayon. Ito, feeling ko, inuubos na lang talaga nila, no? Like yung Hindi, minention natin. actually, last year pa siya ganun. Yes. Last year pa, nakikita ko So, na siya sobrang ng dami nilang 13K. stocks. Hindi ko alam eh. Paano pa nila, paglabas ng A57, tapos minimal lang yung difference, medyo mahirap yun. Kasi Yes. ang SRP nila is 26,000. Yes, ganun Tapos kung usually. mag-i-increase pa, baka umabot tayo ng 30K. Tapos So, mas 13K lang yung A56. diba? Grabe, diba? So, no-brainer. Diba? Kung ganun kalaki yung price difference ng older generation sa new generation, why not? Diba? And yung software nun yung 13K mo, 6 years software support. Tapos 6 Sobrang sulit. Android upgrades pa. Parang bumili ng close to budget device tapos 6 years yung yung software support. Pag nakita ni Samsung na ayaw nilang bilhin yung A57 namin dahil puro A56. Alam na namin. Lagyan natin ng green line. Joke lang guys, baka maniwala kayo. Di totoo yan. Pero ganun, di ba? Kung ako yung business na di ba? Lagyan natin ng green line to para mag-A57 na sila. Joke lang Pinapatawa lang namin kayo. By the way guys, mention ko lang din na nung nirecord namin tong videong to, hindi pa nilo-launch yung Poco X8 Pro series. Para sa akin, X8 Pro and X8 Pro Max, parehong sulit yung mga yan. Actually, ang hirap talunin ng specs para sa presyo. Para kay Pinoy Tech Dad, panoorin nyo na lang din yung mga full review sa mga channels namin para malaman nyo kung para sa inyo yung X8 Pro at X8 Pro Max. Eto, presyong mid-range na, nating phone 3. Magkano SRP nung dati? Maraming nagtaas ng kilay kasi yung chipset ay Snapdragon 8S Gen 4. Pero ngayon, 31,400 something na lang siya sa Shopee. Oh, ang laki ng So, price drop Yung flagship ng Nothing 31 something na lang. Ano masasabi mo dun? Not bad yun. Ngayon ko lang nalaman na gano'ng kalaki yung price drop ng Grabe, ng Nothing 3. Sobrang Solid kasi nun. malapit-lapit na siya sa presyo ng 3A Pro. Yes. Pero with better specs overall, hindi lang gano'ng kaganda yung itsura. Yan. Doon siya nadali guys, yung itsura niya. Parang maraming nadismaya sa overall looks ng Nothing Phone 3. Pero if you can get that at 31,000 pesos, Lalo na yung software experience Yes. ng Nothing. Diba? oh, grabe. And balita namin, walang lalabas na flagship level si Nothing this year. So yun yung flagship nyo for 4A, ganun. if you want the Nothing. But yeah, 4A series lang, 4A and 4A Pro. And maganda yung itsura ng 4A Pro Maganda yung 4A Pro. Sana naman. Grabe naman yung yung tawag ng Apple doon? Camera plateau. Sa Xiaomi 17 Pro, Pakita mo. Ayan, Xiaomi 17 Pro, may display. Ang F8 Ultra, may Bose speakers. Ang Nothing, merong Glyph. Anong tawag nila? Lip system. iPhone lang wala. Ano meron doon? LiDAR, mga ganun. Ano pa ba? Ano pa ba sa mid-range? Nothing Phone 3A. 3A Pro. Pro. Meron pa yung 3A Lite. I think below 15,000 pesos. Grabe na. Maganda yung below performance 15,000 nun, di ba? pesos yun, oo. So, ganun na yung OS mo. Smooth sailing na. Solid pa rin. Ang problema lang sa Nothing phones, parang hindi siya ganun ka-aggressive pagdating sa mga sale. Sa ba, sale price mo. Bihira. Close pa rin talaga sa SRP. Pero palag-palag pa rin talaga. Lalo na yung sa software experience ng Nothing OS. Upper mid-range naman tayo. Anong sa mga Poco phones pa bukod sa X7 Pro ang para sa'yo sulit pa ring bilhin ngayon 2026? Nako, yan na naman tayo. Kakaproblema na naman tayo sa mga viewers dyan Promodizer na naman. At syempre ito, Poco F8 Pro. Isa rin to sa bestseller ni Poco last year. Until now, flagship level performance
performance, yung feel niya, very premium, metal build na siya, and meron pa siyang Bose partnership dito. So maganda pa rin yung tunog ng speakers niya. And smooth naman overall yung experience ko with HyperOS 3.0. Downside lang is marami tong ads. So marami tong ads guys sa mga built-in apps niya. So yun lang yung dapat yung tandaan. Turn off na lang. F8 Ultra, ano masasabi mo? So, sa F8 Ultra naman, highly recommended ko pa rin to. Kasi, this one, dinala ko siya sa Japan para lang sa eSIM capability niya. So, ginawa ko lang tong hotspot sa Japan. Hindi ko siya pinang-picture, hindi ko siya pinang-performance test. Hotspot lang talaga. All day long battery, kahit naka-hotspot siya, gamit na gamit namin ni Mrs. Dito kami naka-connect. Solid. Yun yung napakalaking bagay kung meron kayong eSIM capability sa mga phones nyo, kung mahilig kayo mag-travel. Diyan yung makikita kung gano'ng kayaman ni Sir Janus, di ba? Ginawang packet wifi yung F8 Ultra. Di ba? Grabe. Grabe, ang mahal. Pang-hotspot lang. Ang mahal ng pocket wifi ko. 30k plus na, di ba? Sa flagship naman, anong mga marirecommend mong... Alam ko, marami ka rin binili. Parehas pa nga tayo ng binibilan. At hindi rin nagagawa ng review, di ba? Up! Meron na akong review ng Xiaomi 17 Ultra. Meron na ba? Nako, wala pa ako. Alam mo bakit ko ginawa? Kasi lumabas sa Pilipinas. Oo nga pala. Diba? Magkano? 99,999 yung ba yun? 99,999. Hindi naman pala 6 digits. hindi pala. Nagkamali ako. So, nag-sorry na rin ako sa mga viewers ko eh. Patawad po! Iyak ako talaga. Sorry guys, hindi pala 6 digits. 99,999. But anyway, meron akong 4 na flagship phones na dala sa Japan nung nag-travel ako sa recent na travel ko. So, ang dinala ko doon, iQOO 15 Ultra, Xiaomi 17 Ultra, iPhone 17 Pro Max, and the Vivo X300 Pro. Hindi pwedeng mawala. So yun yung 4 na dala ko. And out of those 4 phones, ang pinaka ginamit ko for taking photos, automatic Vivo X300 Pro. Sobrang solid na performance kasi may daya pa dahil meron tayong telephoto extender na dala doon. So ang gaganda ng mga shots na nakuha ko. If you guys can get one na may telephoto extender, you love traveling, you like taking pictures of your family or mga pets nyo or kung ano man, sobrang useful nun. I would highly recommend you get one. So, yun talaga. Favorite ko talaga. Alam mo, dala-dala ko yung 4 na phones na yon. Talagang pag nagde-decide ako kung ano yung bubunutin ko, I always end up na X300 Pro yung kinukuha ko. Actually, sinabi ko rin yun sa video ko na yung X300 Pro yung lagi kong dadalhin talaga kapag ka may importanteng gala, mga ganyan. Or minsan pag nakikita ng mga kaibigan. Kasi yun yung alam ko na, yung kampante ako na pag... Quality, no? Oo, pag... Kuya, pakipicture na Yun yung inaabot mo, Oh, no? X300 Pro talaga. Para legit na maganda yung kuha. So, Yes. yun. X300 Pro, maganda talaga yung camera niya. Sa iQOO 15 Ultra, eto, na-impress ako dito. Hindi ko pa nagagawa ng video, pero ikaw nagawan mo na ng Yes. video, alam ko. Gustong-gusto ko tong phone na to, pero anong masasabi mo sa iQOO 15 Ultra? Yun, panalo yung thermals niya. Kasi in-expect natin, no, na regular fan lang naman yung ginawa nila dito. It can't compete with the liquid cooling. Yes. Sa Red Magic, diba? Yun yung isipin natin automatically. Pero I gave it a chance and tinest ko talaga sa mga hardcore games. 60 FPS sagad sa Wuthering Waves. Guys, biruin nyo to. 41 degrees Celsius lang. Sa akin sa game test ko. Matagal yun. Matagal na gameplay. Makikita nyo yung full action scenes talaga. 41 degrees Celsius para sa Wuthering Waves. Namangha talaga ako ng gusto. Wow. And take note, hindi yun sa Japan. Hindi ako naglaro sa Japan. Dito ako sa studio naglaro. So walang daya sa temperature. Hindi po sobrang lamig. Normal room temperature lang. Naka-aircon tayo na around 24 degrees Celsius. Grabe yung 41 degrees. 41 Max degrees. na yun, no? Max. Pero sinagad ko pa sa 120 FPS kasi pwede mong i-push to 120 FPS. Doon siya medyo naging toasty. Around 45 to 46 degrees Celsius. Pero maganda doon, napapansin ko sa thermal gun ko, bumababa agad yung temperature niya. So Talagang napapababa niya. Partida, wala pang phone cooler nun. Oo. Fan lang talaga from the phone. Oo. Pero eto, kamusta yung camera para sa'yo? Kasi eto yung isa sa mga ina-expect agad natin. Gaming phone, OLED camera. And Yes. nakikita natin yung sa Red Magic. Ito yung talaga yung kakompetensya niya eh. Yes. iQOO 15 Ultra and Red Magic since wala na ring ROG phone. So sa Red Magic, OLEDs din talaga yung camera. Hindi talaga ganun kaganda. Lalo na pag yung selfie camera, maganda yung full screen display. Pero pag kinailangan mo mag-selfie, talagang hindi maganda yung kuha. Dito sa iQOO 15 Ultra, sa akin, pasadong-pasado yung camera. Camera. For a performance center. Yes, sa akin, ginamit ko pa sa travel, di ba? So, talagang sinubukan ko yung selfie,
selfie, yung video capability ng rear camera. Sa selfie, 4K 60 FPS, you wouldn't expect that from a gaming device kasi usually binibigay sa atin 1080p 30, 1080p 60. Kasi nga, nakafocus talaga sila sa performance. Yes. So yun, usable yung 4K 60 and mataas-taas naman yung quality niya. Hindi lang siya super stable. Actually, meron akong sample na pwede lang mapanood. Pwede mo rin ilagay dito sa video mo. Okay, 60 FPS, iQOO 15 Ultra. Yung short clip, sobrang solid ng camera niya for something that is supposed to be a gaming-centric device. Kumbaga, ito yung hindi ka mahiya na i-recommend sa gamer friends mo na may konting hilig din sa pagkuha ng photos and even videos. And maganda yun kasi sabihin na natin hindi ka rin mahilig. Kilala kong kaliskis mo, oy. Pero what if Matripan mo. Oo, one time gusto mong mag-selfie ng maganda-ganda yung kuha, di ba? So, useful pa rin. Yes. And kung malakas din naman yung performance, why not? Tama. And syempre, hindi mawawala sa rotation natin yung iPhone. Tama. But the number one reason kung bakit as a tech content creator, I still use the iPhone kahit na alam kong may better cameras out there is because of shooting videos and editing the videos as well. So, pag nag-shoot ako ng videos like yung selfie video pagdating sa mga TikTok and short videos sa Facebook, ang ginagamit ko usually is yung iPhone. And then when I edit it, tina-transfer ko siya using AirDrop papunta dun sa MacBook ko. So, meron na kasing ecosystem na ginagamit. So, mas mabilis and mas madali mag-edit para sa akin. So, yun yung number one reason kung bakit naka-iPhone pa rin ako. And yung wife ko naka-iPhone na rin. And actually, buong pamilya ko naka-iPhone na just recently, nag-switch silang lahat. So, mas madali na mag-message, mas madali na mag-airdrop ng mga files sa kanila. And sa akin, video capability. Video capability. Dalawang beses na yan! Video capability din talaga. Yes. Pag iPhone, Actually, okay lang sa akin, lalo na pag mag-shoot kami sa labas, okay lang sa akin kahit bunot na lang ako ng iPhone, di na akong dadala ng camera. Tapos pwede ko nang i-b-roll yung Yes. review ko. Yes. So, yun. I agree. And also, ang pinaka gamit na feature sa akin ngayon is yung selfie camera ng iPhone 17 Pro Max. Yung naka-landscape na, Oo. yun. Hindi na tayo kailangan mag-landscape na patagilid yung Pero phone natin. tatanungin kita, sa buong paggamit mo ng 17 Pro Max, di ba? Pwede siyang nakaganyan lang tapos Yes. landscape video na. Yes. Aksidente mo rin bang na ganito yung... Yung first few times, yes, nasubukan ko yun. Na parang, oh, ay, teka, bakit ko nga ba tinatagilid to? Hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Oo, diba? Pero nasanay na kasi talaga tayo na nakaganyan. Yes, na tinatagilid. Sana marami pang brands ang gumawa kasi magandang features. I agree. Maganda yun. Hindi mo na kailangan itagilid yung phone natin for that special selfie na wider yung shot natin. Meron pa bang ibang phones? Wala na. Abangan pa natin yung iba kasi may Ultra pang paparating. Oppo Find X9 Ultra. Oo. Vivo. X300 Vivo Ultra. X300 Yan, Ultra. X300. Abangan nila yan. Bibili rin ako. Pero hindi ko inaabangan yung gastos. Aabot ba tayo 100k nito? Kasi yung sa X... May set pa. Oh, yun nga eh. Yun yung papamahal din eh. Sure I siya. agree. So, baka naman. Mahapdi-hapdi yun, guys. So, Mahapdi-hapdi. please, panoorin nyo yung videos namin kung gawan namin. Baka hindi na naman natin gawan eh. Bibili lang tapos di na naman gagawin. Yayaman eh, no? So yun yung mga sulit na phones na nabanggit sa atin ni Sir Janus. Biglaang video lang to, so wala talagang research na kung ano lang yung pumasok sa isip. So kung interesado kayo sa mga products na, sa mga smartphones na nabanggit niya, meron tayong YouTube shopping tab dyan, so click nyo lang yan. Meron din mga YouTube vouchers dyan. Yun lang muna. Next time ulit, kita-kits.